O, ito yung sunod, mga kababayan. Dito tayo kay Sir Nyak. Sir Ken takbo sa 2028. Diyos ko, wala akong pera pang takbo. Ito po mga kababayan. Sir Nyak. Ano yung kay Sir Nyak? Nako, ito na nga mga kababayan. Alam nyo ba mga kababayan, yari itong bingot na DDS vlogger. Bakit siya mayayari, Ken? Naku, kung alam nyo mga kababayan, ito po ang nangyari sa bingot na DDS vlogger. Bukod kay Jason Sa, bukod kay Bobby Tiglaw, mga kababayan, isa pala itong bingot na DDS vlogger na tawagin natin sa pangalang Sir Nyak. Sir Nyak. Sabi, ito po mga kababayan, ito po yung post ni Sir Nyak. Ayan na. Pina-enhance ko, ayan, mga kababayan. Pina-enhance ko, ayan. Pina-enhance ko kay ChatGPT. Di ko kasi mabasa ano sinyo dito. Sa pagkakaintindi ko naman, ay para bang may cancer sa kaliwang bitlog si PBBM. Kailangan tanggalin. Ito na, mga kababayan. Ayan na, mga kababayan. May cancer daw si PBBM sa kabilang bayag na kailangan tanggalin. According sa post ni Sir Nyak. Kita ninyo mga kababayan. Kalaunan mga kababayan, nung nalaman niya na meron pala itong parusa. Ano ba ang parusa sa paglabas ng mga confidential medical records, no? Nang hindi alam nung tao na katawan ng tao na record niya na nalabas na pala. Kailangan kasi mga kababayan, bago ito ilabas, Ma'am Brenda Barton, hello po. Bago ito ilabas, ay merong consent sa mismong may-ari ng record. So mga kababayan, bakit nilabas nila? At mga kababayan, bukod sa nilabas nila, peke pa. Na kung saan nag-react po ang St. Luke's. Naku po mga kababayan, ito ito po ang post niya. Kasi nireaksyonan siya ng mga DDS, mga kababayan, sabi niya. Sabi nung isang mlanger ni Mimi M na hindi nakahapo sa pang-aaral, na hindi ko naman hilala. Bakit ko daw binura yung post ko? Bakit naman ako magmura ng host? Tinanggal ni Facebook yan, hanga. Tinanggal daw ni Facebook. Tinanggal ni Facebook o binura mo? Nako mga kababayan, na-screenshot po yan. Marami pong naka-screenshot niyan mga kababayan at binura niya. Ang sabi niya si Facebook daw ang nagbura. So ngayon mga kababayan, kahit burahin mo yan, na-i-share mo pa rin. Na alam mo namang galing kay Jason Sa at galing kay Bobby Tiglaw, na fake or fake news, shinare mo pa. Ganyan naman talaga sakit ng mga DDS, mga kababayan. 'Di ba? Ganyan naman talaga sakit ng DDS. Kapag nakita nila na may medical record, nakasiraan sa presidente, i-share nila. Hindi nila iniisip na ito bang medical record na to ay totoo. Kasi bakit? Hindi basta-basta. Hindi basta-basta mag-post ng mga ganyang medical record hanggat hindi nagbigay ng consent ang may-ari ng medical record. Pwede kang makasuhan, makulong ka ng 1 hanggang 6 na taon at may multa. Nako po, mga kababayan, pakinggan natin anong multa dito? Medical record ni PBBM. Ito na, mga kababayan, ni PBBM. Fake. Ayan, ito na. Sorry na parang Malacanang. Nagkakalat ng fake medical records ni BBM. Pwedeng makasuhan. Ayan, pakinggan natin Patay ka dito, bingot na vlogger. May mga kumakalat ngayon online na medical records galing daw sa St. Luke's. Ayon dito sa medical records na to, may malubhang sakit daw si BBM. Ginagamit ito to question his fitness and capacity as president. At syempre, tuwang-tuwa ang mga DDS kasi mamamatay na daw ang Pangulo at magiging presidente na si Inday. But be warned, this document is fake.
Mismong St. Luke's ang nagsabi na fabricated at falsified ang document na yan. Patay. Remember, na merong legal liability, hindi lang ang gumawa ng fake document. Pati ang mga taong nagkakalat niyan ay may pananagutan sa batas. Patay. Oh. Kita ninyo? Oh, anong pananagutan? Ang creator ng fake document ay pwedeng makasuhan ng falsification of private document under the revised penal code. Ang parusa dito ay kulong from 6 months to 6 years. At dahil malinaw ang motive ng gumawa na siraan ng presidente at ipalabas na may malubhang sakit siya, pasok ito sa libel. At dahil sa social media kinalat, cybercrime yan. Patay. Ang parusa ay kulong ng 4 to 8 years. Hala! Oh. Pinaliwanag ni Attorney Carlo Ibanez na kung private citizen, ikinalat mo yung medical records niya, may parusa yan ng 6 months to 6 years. Pero, mas malala kasi nga medical record ng presidente ito, ikinalat mo, pasok sa libel. Merong kulong na 4 to 8 years. 4 years to 8 years. So, presidente yan. At take note peke pa. Doble to. Falsification. Tapos, nagkalat ka pa. Nako po, mga kababayan. Ito na nga. Kung private citizen, ang ginawaan mo ng ganyan, 6 months to 6 years. Ang problema, ang pinost mo, presidente. Pinakamataas na tao o pinuno, powerful sa ating bansa. So, 4 years to 8 years. So, bukod dyan, peke pa ang pinost mo. So, patong-patong ito. Nako, matong-matong aso mo nito, senya. Matong-matong aso mo. Mahuhulong ka 4 years to 8 years. Ninamay pa ang hinhooks. Pati si Nisunsa. Pati si Mami Jinglao. Nako, patay. Patay ka talaga nito, Sinyak. Yan ang sabi ko sa'yo, Sinyak eh. Dapat kasi, sabi mo pa naman, nakapag-aral ka, tapos may pinang-aralan ka, may degree ka, pero hindi ka nang iisip na yung pinost mo fake news. Di ba? Hindi, fake news. Hindi mahulong ka ngayon. Okay lang sana kung ako yung hinus mo kasi hindi naman ako insinindi. Ang problema, insinindi kasi ang pinus mo mawal yun mawal. Matay ka nito, Senyak. Kulong ka talaga. Nako, kawawa ka yan. Tapos sasabihin mo, binura ni Facebook. Marami nang nakasi-screenshot. Hindi kasi lahat ng ginagawa Senyak ay uhi. Advice ka pa kay Maharlika. Ito Sa National Bureau of Investigation, ilalapit na ng Malacanang sa National Bureau of Investigation o NBI ang sinumang pasimuno ng pagkalat ng pekeng medical report tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Ayon sa palasyo, ito ay malaking usapin na dapat panagutan ng mga nasa likod nito. Magbabalita si Kyle Bulyas. Idudulog na ng Malacanang sa National Bureau of Investigation ang pagkalat ng pekeng medical report tungkol sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat makasuhan ang mga nasa likod ang tinawag nitong destabilization sa administrasyon. Ang tanong ko niyan, paano mo ihaliwanag sa korte yan? Paano mo ipaliwanag sa korte na hindi mo hinawa yan, hindi totoo yan, wala kang hinalaman yan sa fake news na yan? Paano mo ipaliwanag sa korte? Kung ang korte makinig sa'yo habang nang-explain ka, wala na, hulong ka diretso, hulong. Yeah? Kasi kung mapaliwanag ka na yung korte, hindi ka maintindihan ng korte kung ano ang ipaliwanag mo. Kasi hindi ka na maintindihan. Naku po. Hulong ka talaga, Senyak. Hulong. Continue. Paliwanag nito sa Deezer H, hindi biro ang usapin sa kalusugan ng Pangulo dahil pinalalabas umano ng peking report na walang functioning na presidente ang bansa. Hala? Ang sa akin, kung sino nag-upload, kung sino nag-komento, na kahit hindi doktor, nag-komento na para may kinalaman, Hala? sa akin palagay, dapat yun makasuhan. Opo. Kung nag-share ka lang,
You can be innocent, you just shared it. Pero yung nagkomento ka na para bang gusto mong magkagulo yung taong bayan na ang Pangulo. Hala, kung nag-share ka lang tapos inosente ka, wala kang alam, okay lang yon. Pero yung post mo shinare mo na, may komento ka pa, chinat GPT, na hindi niya kasi maintindihan. Pero ang pagkakaalam niya, may cancer daw si PBBM. Ayan. Ito na tayo. Ito na tayo, Sernyak. Sabi nga ni yung Sernyak, attorney yan ha. Wag kang mangialam, Sernyak, kasi hindi ka attorney, ngungo ka. Sabi ni yung Sernyak, okay lang kung shinare mo lang. Ang humlema kasi, bago mo share, nang huminto ka pa na sabi mo, may cancer ang kamilang meatloaf ni PBBM na kailangan hanggalin. Siyempre maniwala ngayon ng mga bubong reporter nyo na may cancer sa itlog. Kaya malubha ang hakit. Si Sara na ang presidente. Diba? Ayan na, Sernyak. Ang sinabi ko sa'yo, Sernyak. Bingot ka na nga lang, wala ka pang utak. Yan ang masakit sa'yo Diba? Dapat sa'yo manahimik ka na lang di ba? Mag-alagaan mo na lang yung pamilya mo, yung anak mo, magsari-sari store ka na lang Kasi bakit? May kapansanan ka na nga, ang lakas mo pa manira, ang lakas mo pa manlait. Tingnan mo, lahat halos pinagsisiraan mo. Tapos pag ikaw binalikan, ngingiti ka lang. Bakit? Immune ka na alam mo na yan Tanggap mo na yung hingot nga di ba? Ang tanong ngayon, huhulungan ka ba ni Hara nito? Tutulong ba si Sara sa'yo na hindi ka mahulong? Kahit magpaliwanag ka sa korte, hindi ka mapakinggan ng korte. Bakit? Hindi ka na maintindihan. Ay hindi na nagpa-function. Ibang klase yun. Aparte ng pag-stab. Una nang pinabulaanan ng Presidential Communications Office ang kumakalat na medical report at iginiit na maayos ang kalagayan ng Pangulo at may kakayahan pang gawin ang kanyang trabaho. Sa hiwalay na statement, sinabi naman ng pamunuan ng St. Luke's Medical Center na fake at falsified ang mga naturang dokumento. Naglabas din ng video ang Malacanang kagabi kung saan makikitang magkasama si Marcos at Castro para ipakita ang tunay na kalagayan ng Pangulo. Sa video, sinabi ni Marcos na hindi dapat mag-alala ang publiko at tuloy-tuloy lamang ang kanyang pagtatrabaho. Ito yung mga inaantay na ako mamatay. Huwag kayo ma-excited. Nasumobra na naman ang pagka-excited ninyo. Andito pa ako. I'm running the government. We're doing everything that needs to be done. Walang patid ang trabaho ng gobyerno. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Diba? Tapos nag-post pa siya dito mga kababayan, si Sernyak. Ito yun kasi diba nag-react si Sara. Yung sabi ni Sara na, asan na ba si BBM? Bakit? Ano ba nangyari kay BBM? Kunwari, walang alam gala kasi ng gala, kaya hindi alam. Ito yun mga kababayan. Pati si Libiran. Ito Ito mga kababayan, meron pa siyang post dito. Ang sasama talaga ng ugali ng mga kakampuki. Sabi niya, ito yun mga kababayan. Uwi na po BP Sara. Kasi BBM meeting kay San Pedro. Di ba? Sabi niya, ito sabi ni Jack. Uwi na po BP Sara. #BBM meeting kay San Pedro. Inday Sara Duterte. Pakinggan natin Mo ba? Bibi Sara, pag hindi pa makabalik si BBM, ikaw na ba ang maging presidente? Nasaan si BBM? 'Di ba? Kasi pinakalat nga nitong mga fake news na si PBBM daw nasa hospital. Critical na daw. Kaya kung hindi pa daw makauwi si PBBM, si Sara na daw ang presidente. Kita ninyo? Kaya si Sara din nagtaka. Asan na si BBM? Asaan daw si PBBM? Mo ba? Totoo ba? Sabi niya. Wala siya ikuan? Public events?
O, di ba? Kasi kahit si Sarah nga, alam nyo sa totoo lang, imposible na hindi alam ni Sarah na hospital si PBBM. Kasi bakit? Si Sarah po, marami po yung mata. Na kung ano man nangyari kay Marcos, magme-message yan sa GC niya. Tapos ngayon sasabihin ng mga supporter na hospital. Di ba? Kasi si Sarah nga mismo nagsabi, mau ba? Saan ba siya? Oh, kasi imposible na kung na-hospital si BBM, hindi alam ni Sarah yan. May mga GC yan sila. 'Di ba? Oh, sa madaling salita, dahil sa pakalat na fake news, nitong mga DDS, na si PBBM daw na hospital dahil sa pinalabas nila medical record na malala, critical. Days bago wala pa siya public. Ano ba? So mo gid ito ingon ni Senator Amy sa iyahang statement na may nagkakasakit dahil hindi inaalagaan. Lagi nang kinabuhi gyud. Lagi nang kinabuhi gyud pagka nang walay kanang tinud-anay nga nagtan-aw para sa imuhang kaayuhan. Diba? Actually, wala namang sinabi si Sarah dito na masama. Ang sabi niya, ganyan talaga ang buhay. Kapag walang tumututok sa'yo na walang tutulong sa'yo. Kumbaga, walang nag-guide sa'yo. Ganyan talaga ang buhay. Yung hindi tinitignan at hindi ka kumbaga, walang nagmumonitor. Yun ang ibig niyang sabihin. Ganyan talaga ang buhay kapag walang ganun, di ba? Wala ba siya sinabing masama? Ang problema lang dito, ang nagkalat, ay yung mga supporter niya, mga bobo. Di ba? Ganun yun. Mga kababayan, ako nga, hindi ko masyadong ma-explain yung sinabi ni Sarah kasi mismo si Sarah hindi niya alam yung sasabihin niya. Kaya pasensya na kayo mga kababayan na hindi ko rin ma-explain sa inyo yung sinabi niya kasi hindi ko rin maintindihan eh. Di ba? Pasensya na kayo. Kayo na lang umintindi, napagod ako eh. Yeah? Kung hindi ko man ma-explain ng ayos yung sinabi niya. Di ba? Pasensya na kayo kasi siya na din mismo hindi ko rin maintindihan. Atik-atik lang siya, wala kabalo. Hindi talaga niya alam yun, Ma'am Adila. Hindi niya alam yun. Kasi ang pagkakaalam ko, ang nasa utak kasi ni Sarah, impeachment. Hindi niya alam yung mga ganyan chismis. Alam ko si Sarah, ka-GC ko yan eh. Ay, sorry, nadulas. Kasali ako sa GC nila eh. Hindi niya alam yun. Hindi niya alam. Pero pasensya na kayo ha. Mahirap kasi mag-explain ng hindi rin alam nung nag-explain yung sinasabi niya. Diba? So yun lang nga mga kababayan. Yung aking reaction no sa mga oras na ito. Nako, mga kababayan, Diyos mio Marimar. Ayan na nga. Sirnyak. Sabi ko sa'yo, Sirnyak. Nako, paano yan kapag nahulong ka tapos papaliwanagin ka sa korte? Lang, hindi ko talaga sinasanya yung pinost mo sa Facebook. Hindi ko masabi. Hindi ko alam. Basta nakita ko lang. Nang-react lang ako. O baka sabihin naman, di ba? Baka naman sabihin, mga kababayan, na PWD siya kasi ngungo siya. Idadahilan niya. Makikita naman sa mga post niya yan eh. Di ba? So, yun lang po mga kababayan. Later po, may live po tayo ulit, no? Mga alas 9. Alas 9, Kapin, no? Sa Bisaya, alas 9, Lagpas. So, yun lang po, mga kababayan. Maraming salamat po. Hiring ng translator sa hearing ni Sir Nyak. Naku, Sir Kino, yun lang. 'Di ba? So, maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong lahat. Hindi ko po maisa-isa. Like po tayo, mga kababayan. Ipantay po natin yung ating like.